salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinhagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa pinuno ng sambahayan at sinabi ito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin. At ang trigo ay inyong tipunin sa aking kamalig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. May tatlong realidad ang ipinapakita ng talinhaga ng damo sa triguhan. Yan yung pamagat ng kwento o talinhagang narinig natin sa Ebanghelyo. Damo sa triguhan. Tatlong realidad ang ipinapakita nito. Una, ang realidad na sa isang bukid may masamang damo at trigo. Sa bukid may masamang damo at trigo. Ang isang bukid hindi lamang lugar para sa trigo o hindi lang lugar para sa mga palay, kundi lugar din ito ng masasamang damo. May masasamang damong pwedeng matagpuan sa isang bukid. At dahil may masamang damo, mula ito sa kaaway na siyang naghasik ng masamang damo. Walang tao na hindi mo kaaway ang maghahasik ng masamang damo. Tama ba yon? Hello? Pero parang hindi ganon sa panahon ngayon eh. Bakit minsan, kaibigan mo, tinataniman ka ng masama? Hello? Totoo ba yon? Bakit minsan, empleyado mo, ginagawan ka ng masama? Hello? Sa Biblia,
sabi sa kwento, kaaway yung nagtanim, di ba? Pero ba't sa panahon natin ngayon, hindi mo namang kaaway, pero ginagawang ka ng masama. Minsan nga, kapatid mo pa. Minsan nga, asawa mo pa. Minsan nga, kaibigan mo. Minsan, kaklase mo. Oh, di ba? Mabuti sana kung kilala mong kaaway mo eh. Wala kang aasahang gagawing mabuti niyan sa'yo. Pero yung kadugo mo, mahal mo sa buhay, ginagawang ka ng masama, talagang masamang damo. Di ba? Kaya hindi nakataka-taka kung may trigong napipigilang mamunga. Hindi mapigilan na may mga trigong nasisira dahil may masamang damo. Yan yung unang realidad na pinapakita sa atin ng kwento. Sa bukid, may masamang damo at may trigo. Pangalawang realidad na pinapakita ng kwento, ang realidad na hinahayaan ang masamang damo at ang trigo na lumago. Sadyang sa katagalan, ang masamang damo at ang trigo ay lalago. Diba ganyan naman eh. Siyempre, sa tagal ng panahon, habang lumilipas ang panahon, mapapansin natin na dumadami ang masamang damo at dumadami din ang trigo. Ngunit, hindi ibig sabihin lumalago, hindi ibig sabihin lumalaki, hindi ibig sabihin dumadami, ay namumunga. Pansinin niyo ang damo. Ang taas-taas na, di ba? Minsan, no? Ang taas ng talahib, no? Ang dami-dami, pero wala namang bunga. Dahil kahit anong dami, kahit anong laki ng isang halaman, nakikita ang halaga nito sa kanyang bunga. Kahit kailan, ang masamang damo, gaano man kalago, gaano man kataas, gaano man karami, hindi makapamumunga. Dahil tanging trigo lang ang lalago at makakapamunga. Yan ang ikalawang realidad. Merong paglago sa masamang damo at sa trigo. Pangatlong realidad, ang realidad na sa huli ay may magaganap na anihan. Sa anihan, ang mahalaga ay ang Anong iniintay natin pag anihan? Bunga, di ba? Sa anihan, nakikita kung sino ang walang kwenta. Di ba? Sa anihan, pinaghihiwalay ang damo at ang trigo. Ang masamang damo, binibigkis. Sabi sa Biblia, susunugin. Ngunit ang trigo ay tinitipon at tinatago sa kamalig. Yan ang ikatlong realidad. Sa huli, may anihan. At kung iisipin natin at kung titignan natin ang ating mundo bilang isang bukid, magandang tanong, alin tayo sa dalawang itinanim? Ikaw ba yung masamang damo o ikaw yung trigo? Hindi ko alam, no? Ikaw lang makakasabi niyan kung meron ka ba talagang bunga. Malalaman mo ikaw trigo, hindi dahil lumago ka, hindi dahil tumanda ka. Ikaw ay may bunga. Maaring tumanda ka pero walang kinatandaan, no? Gano'n, di ba? O walang bunga. Well, alin man sa dalawang ipinapakita sa atin, huwag kayong mag-alala. Parehas kayong palalaguin. Masamang damo ka man o trigo, parehas kayong lalago. Sige, mabuhay kayo.
Sige, lumago kayo. Ibig sabihin, parehas, may pagkakataong mabuhay. Nasa atin na lang kung tayo ay mamumunga at hindi lang lalago. Pero tandaan, sa huli, may anihan. May anihan. Alam nyo kagabi, habang nagdadrive ako, nagulat ako. No? Biglang may parang pumutok. Kala ko binaril ako eh. No? Ganun yung tunog. No? Yung pala, binato yung sasakyan ko. Mabilis yung drive ko. Hindi ko naman alam kung sino yon. No? Hindi ko siya kaaway. Hindi ko kakilala. No? Biglang nag-crack. May narinig ako nag-crack. Yung pala, pagtingin ko, yung windshield ko, basag. Tingnan mo, no? Ano bang, iniisip ko nung nag-drive ako, anong bang klaseng mga tao ang mga ito? Masaya ba sila sa ginagawa nilang yon? O pagkatapos nilang batuhin, o tinamaan, may bunga ba yan? May magagawa ba yan? Walang pinagkaiba yan sa mga nanloloko sa palengke. No? Okay, nakapandaya ka ng timbang. Okay, nadaya mo sa bilang. Okay, nakapangupit ka. Pero anong bunga niyan? Di ba? Kasi ang masamang damo, kahit kailan, hindi yan mamumunga. Pero ang konsolasyon natin, sa huli, may anihan. Aanihin mo kung ano ang iyong itinanim. Ngayong araw na ito, inaalala natin ang mga magulang ng ating mahal na Inang Soledad. Sinong kanilang magulang? Sina Santa Ana at San Joaquin. Sa simula, alam nyo ba, itong mag-asawang ito, kahit na matagal nang nagsasama, hindi agad sila mabiyayaan ng anak. Kaya nga, sila'y hinahamak-hamak ng mga tao. Ganyan kasi noon, kapag ikaw ay baog o hindi magkaanak, ang tingin ng tao, sinumpa. Kaya sila'y inaapi, inaasar, hinahamak-hamak, minamaliit. Ngunit, dahil sa panalangin at pananampalataya, sa huli, sila ay biniyayaan ng anak. At hindi lang basta-basta isang anak ang nabiyayaan sa kanila, kundi isang babae na bukod na pinagpala sa lahat. Di ba? Tignan mo nga naman, no? Ang gandang halimbawa ng mag-asawa bilang mga trigo sa bukid, no? Bagamat may masasamang damo na nanghahamak sa kanila, may mga masasamang damo na nagmamaliit sa kanila, anong tinanim nila? Pananampalataya. Anong tinanim nila? Pasensya. Anong tinanim nila? Kabutihan lang. Mag-intay lang. Kaya naman sa huli, anong kanilang naging bunga? Isang babae na bukod na pinagpala sa lahat. Kung minsan tayo, may mga masasamang damong nakapaligid sa atin. Diba? Na nagpipigil sa ating lumago. Nandyan namimintas sa atin, nandyan nanghahamak sa atin, nanloloko sa atin, ano pa? Lahat na lang ng kasamaan. Pero sa huli, huwag ka magpa-apekto. Magtanim ka pa rin ng mabuti. Sa huli, may aanihin. Kung minsan naintindihan ko, para bang pakiramdam natin, wala namang bunga tong pinaggagawa natin. Yung araw-araw mong pagsisimba, parang wala namang bunga. Mahirap pa rin tayo. Yung araw-araw na pagpasok sa eskwela, wala namang bunga. Pero intay ka lang. Magtiyaga ka lang. Imposible ang isang trigo sa huli, hindi makapamumunga. Pero yung ikaw ang masamang damo, yung simba ka ng simba pero masamang damo ka,
ay kahit ang tagal mo nang magsisimba o nagsisimba, dahil masamang damo ka, hindi ka makapamumunga. Pero ganyan tayo. No? Minsan yung paglilingkod natin, serve ako ng serve, wala namang nangyayari. Parang walang bunga. No? Gigising pa ako ng maaga, ang sarap-sarap na lang matulog, parang walang bunga. Hindi totoo yan. Dahil ang isang trigo, imposibleng hindi mamunga. Ang tanong lang, ikaw ba ay trigo o masamang damo? Mga kapatid, walang magagawa ang masamang damo kahit na ito ay lumago. Dahil tanging ang trigo lang ang makakapamunga at ang walang bunga, ihihiwalay at susunugin. Amen? Amen.